Gusto kong may isa kang bagay na tatandaan tungkol sa kahihiyan. Ang tunay na kahihiyan, hindi ito laging dumarating na may kasamang sigawan o malakas na pagbagsak ng pinto. Minsan, dumarating ito sa kalagitnaan ng hapunan ng Noche Buena. Tahimik. Balot sa mga kalmadong salita at kaswal na tono. Mula mismo sa bibig ng taong pinalaki mo gamit ang sarili mong mga kamay. Noche Buena ng taong 2023 sa magarbong bahay ng anak kong si Angela sa Quezon City. Ang simoy ng hangin ng Disyembre ay malamig at ang amoy ng hamonado ay humahalo sa bango ng keso de bola na nakahain sa mesa. Ang buong pamilya ay naroon. Si Angela at ang kanyang asawang si Marco, ang kanyang mga biyenan, ang pamilya ng kanyang bayaw. Pati na ang isang tita mula pa sa Cebu na ngayon ko lang nakilala. 11 tao sa kabuuan. At ako. Ako na nakaupo sa dulo ng mesa, malapit sa kusina, malayo sa kanila. Dapat sana, doon pa lang naramdaman ko na. Ngunit matagal ko nang sinanay ang sarili ko na huwag mag-isip ng masama. Mapagpasalamat ako na naimbitahan ako. Iyon lang. Pero sa kalagitnaan ng kainan, biglang ibinaba ng anak ko ang kanyang kubyertos. Nakita ko ang itsura ng kanyang mukha. Iyon ang itsura niya kapag mayroon siyang sasabihing isang desisyon na pinal na. Desisyon na hindi na mababago. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. "Ma," sabi niya. Ang kanyang boses, malinaw at matatag. Sapat na para humina ang lahat ng usapan sa paligid. "Ang mga pangangailangan mo, panghuli lang yan. Ang pamilya ng asawa ko ang una." Ang mga salitang iyon, para silang usok na nanatili sa hangin. Mabigat. Nakakasakal. Si Marco, ang asawa niya, tumangulang. Isang maliit na tango ng pagsang-ayon na para bang sinabi lang ng asawa niya na pakiabot ng asin. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon ko. Biglang tumahimik ang buong lamesa. Walang kumibo, walang gumalaw. Ang biyenan niyang babae biglang yumuko at tiningnan ang sariling mga kamay. Ang asawa ng bayaw niya biglang naging abala sa kanyang serbilyeta. Ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak, para niya akong sinabihan sa harap ng lahat na ako ay isang kasambahay. Isang utusan na naroon lang para magsilbi, pero walang karapatan, walang boses, at higit sa lahat, walang halaga. Ang hiya. Sa kultura natin, ang kahihiyan na iyon sa harap ng ibang tao, lalo na sa pamilya, ay parang kamatayan. At nang gabing iyon, pakiramdam ko, pinatay nila ako ng dahan-dahan. Pinatay nila ang aking pagkatao sa harap mismo ng hapagkainan na minsan ay ako pa ang nagpupuno. Walang utang na loob. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Walang utang na loob. Sa loob ng halos 30 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan para sa kanya. Mula nang iwan kami ng kanyang ama, ako na ang gumawa ng lahat. Ako lang mag-isa. Nag-iisa. Nagtrabaho ako sa call center sa umaga at sa gabi, naglilinis ako ng mga opisina. Ang amoy ng bleach at floor wax ang naging pabango ko. Kumakain ako ng pansit canton para lang maibili ko siya ng sapatos para sa volleyball team niya. Isinangla ko ang mga alahas na bigay pa ng nanay ko para lang mabayaran ang kanyang braces na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Nang makapasa siya sa Ateneo, umiyak ako. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Hindi ko alam kung saan kukunin ang pera, pero ginawan ko ng paraan. Lagi kong ginagawa ng paraan. Nang masira ang kotse niya, ako ang naglabas ng 400,000 piso mula sa kakarampot kong ipon. Nang kailanganin niya ng paunang bayad para sa bahay nila ni Marco, isang bahay na ngayon ay pinagganapan ng aking kahihiyan. Ako ang nagabot ng 700,000 piso. Regalo ko raw. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Walang reklamo, walang panunumbat. Dahil para sa akin, ganoon ang isang ina. Isang ilaw na handang ubusin ang sarili para lang magbigay liwanag sa anak. Pero sa kanila, ano nga ba ako? Isa lang akong ATM na walang password. Isang solusyon sa kanilang mga problema. Isang anino sa kanilang magandang buhay. Walang pakialam. Wala silang pakialam kung paano ko pinagkakasya ang sahod ko o kung may natitira pa ba para sa sarili ko. Basta kapag kailangan nila, nandyan ako. Pero nang gabing iyon,
Habang nakaupo ako roon, tinitingnan ang kanilang mga mukha na puno ng pagkukunwari. May nagbago sa loob ko. Habang nagmamaneho ako pauwi sa malalamig at tahimik na mga kalsada ng Metro Manila noong gabing iyon ng Noche Buena, ang mga masasayang Christmas lights na kumukutitap sa bawat poste at bawat bahay ay tila nanunukso sa akin. Ang liwanag sa labas ay kabaligtaran ng dilim na bumabalot sa aking puso. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga salita ng aking anak. Ma, ang mga pangangailangan mo, panghuli lang yan. At ang pagsang-ayon sa mga mata ng lahat ng tao sa mesang iyon. Walang kumampi, walang nagsalita para sa akin. Ako lang mag-isa. Sa sandaling iyon, sa loob ng aking lumang kotse, bumalik sa akin ang lahat. Ang halos 30 taon ng pagiging isang solong ina. Isang mahabang pelikula ng pagsasakripisyo na ako lang ang bida. At ako lang din ang manonood. Nagsimula ang lahat sa isang mainit na hapon, sa isang parking lot ng Jollibee sa kahabaan ng EDSA. Si Angela ay 4 na taong gulang pa lang noon, hawak-hawak ang aking kamay, masayang kumakain ng French fries na ibinili ko para sa kanya. Doon, sa gitna ng ingay ng mga busina at usok ng mga sasakyan, sinabi sa akin ng kanyang ama, ng aking asawa, na aalis na siya. Hindi ko na kaya, sabi niya mula sa loob ng sasakyang hindi ko kilala. Hindi raw siya para sa buhay pamilya, hindi raw siya para sa responsibilidad, at sa isang iglap, umalis siya, walang lingon-lingon, walang paalam sa kanyang munting anak. Ang tanging iniwan niya ay ang pangakong binitiwan niya, at ang isang pusong winasak niya. Nang araw na iyon, habang pinagmamasdan ko ang papalayong sasakyan, habang hawak ko ang kamay ng aking anak na walang kamalay-malay, gumawa ako ng isang pangako sa aking sarili. Hindi mararamdaman ni Angela ang naramdaman ko. Hindi niya mararamdaman ang pakiramdam ng pagiging inabandona. Hindi niya mararamdaman ang kakulangan. Gagawin ko ang lahat-lahat, para maging buo ang kanyang mundo, kahit na ang kapalit nito ay ang pagiging basag-basag ng sa akin. At tinupad ko ang pangakong yon. Tinupad ko ito sa bawat patak ng pawis, sa bawat gabing walang tulog, at sa bawat pisong pinaghirapan ko. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang pagtatrabaho. Sa umaga, isa akong call center agent, tinitiis ang mga sigaw at reklamo ng mga dayuhan sa kabilang linya para lang kumita ng sapat para sa aming upa at pagkain. At pagsapit ng gabi, kapag tulog na si Angela, mag-iiba ako ng uniforme. Mula sa headset, hahawak naman ako ng mop at basahan. Naging janitress ako sa isang gusali sa Makati. Ang amoy ng bleach at floor wax ang naging aking pabango. Ang pagod sa aking mga braso at likod ang naging aking kasama sa pag-uwi ng 2:00 ng madaling araw. Dahan-dahan akong papasok sa aming maliit na apartment, sisilipin ko siya sa kanyang higaan at hahalikan ko ang kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagod ay nawawala. Para sa kanya, lahat ay sulit. Lumaki si Angela na walang hinihiling na hindi ko ibinibigay. Nang kailanganin niya ng braces sa kanyang ngipin noong high school siya, alam kong hindi ko iyon kaya sa normal kong sahod. Ang presyo noon ay halos 200,000 piso. Isang halaga na parang isang bundok na kailangan kong akyatin. Kaya naman, kumuha ako ng dagdag na trabaho. 2 opisina pa ang nililinis ko tuwing Sabado't Linggo. Naaalala ko pa ang mga gabing umuuwi ako na nanginginig ang aking mga kamay sa pagod at sa mga kemikal na humahapdi sa aking balat. Itinatago ko ang mga sugat sa ilalim ng band-aid para hindi niya makita. Ang mahalaga, nang tanggalin ang kanyang braces, ang kanyang ngiti ay perpekto. At para sa akin, iyon ang pinakamahalagang gantimpala. Nang makapasa siya sa Ateneo de Manila University, isa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa bansa, umiyak ako sa tuwa at sa takot. Paano ko ito gagastusan? Pero muli, ginawan ko ng paraan. Kumuha ako ng mga loan, nagbenta ako ng mga alahas na tanging alaala na lang ng aking ina. Pinagkasya ko ang sarili ko sa 1 meal sa isang araw, 4 na taon. 4 na taon ng walang tigil na pagkayod. Nagtapos siya ng may karangalan, walang kahit 1 pisong utang. Ako naman, naiwan na may mga utang na hanggang ngayon ay binabayaran ko pa rin.
Akala ko, kapag nagkatrabaho na siya, makakahinga na ako. Ngunit hindi. Nang masira ang kanyang unang kotse, ako ang naglabas ng aking emergency fund na nagkakahalaga ng 400,000 piso para mabilhan siya ng bagong Toyota Vios. "Salamat, Ma. You're the best," sabi niya sa akin. Sabay yakap. Ang mga salitang iyon, sapat na para sa akin. Akala ko, nang kailanganin niyang magpa-opera sa appendix, ang insurance ay hindi sapat. May balanse pa na 250,000 piso. Umiiyak siyang tumawag sa akin. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ko. "Ako na ang bahala." Ginamit ko ang aking credit card. At ang pinakamatindi sa lahat, ang kanilang bahay. Nang magpasya sila ni Marco na bumili ng sarili nilang tahanan, kulang ang kanilang paunang bayad. 700,000 piso. Iyon na ang lahat ng naipon ko para sa aking pagre-retiro. Ang pangarap kong maliit na bahay na may hardin kung saan ako magpapahinga, ibinigay ko sa kanila. "Regalo ko na sa inyo," sabi ko, habang pinipigilan ang aking mga luha, "para makapagsimula kayo ng maayos." Lahat ng iyon, ibinigay ko. At habang nagmamaneho ako pauwi mula sa gabing iyon ng kahihiyan, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Sa lahat ng ibinigay ko, ano ang natutunan niya? Natutunan niyang ang pagmamahal ko ay walang hangganan, na ang mga resources ko ay hindi nauubos, na ang aking mga pangangailangan, ang aking mga pangarap, ang aking pagkatao ay hindi mahalaga. Ako pala ang may kasalanan. Ako, ang aking walang katapusang pagsasakripisyo. Iyon pala ang sandatang ginamit niya para saksakin ako ng gabing iyon. Kinabukasan, Pasko. Ngunit para sa akin, hindi ito araw ng selebrasyon. Ito ay araw ng paggising. Nagising ako hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa akin kagabi. Ang bahay ko, na dati puno ng mga alaala ng pag-aaruga, ngayon ay parang isang hawla na gawa sa mga obligasyong ako mismo ang gumawa. Ngunit sa umagang iyon, may nagbago. Ang lungkot ay napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Ang sakit ay naging lakas. Tapos na ang pagiging biktima, panahon na para kumilos. Uminom ako ng isang tasang mainit na kape. Matapang, itim, walang asukal. Pagkatapos, pumunta ako sa luma naming aparador, kung saan nakatago ang mga kahon ng mga lumang dokumento, mga resibo na kupas na, mga bank statement na naninilaw na, mga kontrata ng utang na halos mabura na ang tinta, mga bagay na itinago ko nang hindi ko alam kung bakit. Siguro may isang bahagi sa akin na noon pa man ay alam na darating ang araw na kakailanganin ko ng ebidensya. Ebidensya, hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Inilatag ko ang lahat sa aming maliit na lamesa sa kusina. Ang lamesang ito, saksi sa hindi mabilang na mga gabing kumakain ako ng lugaw para lang may maipadala akong allowance sa kanya sa kolehiyo. Saksi sa aking mga luhang tahimik na pumapatak habang nag-aalala kung paano pagkakasyahin ang sahod ko. Ngayon, ang lamesang ito ang magiging saksi sa aking pagbabago. Sinimulan kong magkwenta, isa-isa, bawat piso. Sinimulan ko noong 1997, ang taon kung kailan naging tayong dalawa na lang. Ang gastos sa yaya habang nagtatrabaho ako. Ang mga damit at sapatos na paulit-ulit kong binibili dahil mabilis siyang lumaki. Ang mga Jollibee birthday party na ipinipilit kong gawin kahit kapos na kami. Ang mga regalo tuwing Pasko na binabayaran ko sa credit card ng hulugan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, ang elementarya. Ang mga bayarin sa field trip. Ang mga proyekto sa eskwela. Ang violin na gusto niyang matutunan, na pagkatapos ng isang taon ay pinagsawaan din niya. Hindi ako nagalit. Itinago ko lang ang violin at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ang high school, lalong lumaki ang gastos. Ang braces na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ang mga damit para sa prom. Ang senior trip nila sa Palawan. At ang kolehiyo sa Ateneo, iyon ang pinakamabigat. Tuition fee, dormitoryo, libro, allowance. Bawat buwan, sa loob ng 4 na taon, nagpapadala ako. Walang palya. Kahit na minsan, ang kapalit noon ay hindi ko na pag-inom ng gamot ko para sa high blood. Nagtapos siya, walang utang,
Samantalang ako, hanggang ngayon, binabayaran pa rin ang mga loan na kinuha ko para sa kanya. Idinagdag ko ang 400,000 piso para sa kanyang kotse, ang 250,000 para sa kanyang operasyon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang 700,000 piso. Ang pera para sana sa aking pagtanda, ang pangarap kong kapayapaan. Kinuha ko ang calculator. Dahan-dahan kong pinindot ang mga numero. Nang lumabas ang total, nanigas ako. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. Halos 4 na milyong piso. 4 na milyon. Tinitigan ko ang numero. Hindi ito numero lang. Ito ang halaga ng aking buhay. Ito ang presyo ng aking mga pangarap na isinantabi. Ito ang kabuuan ng aking pagod, ng aking mga luha, ng aking pag-iral sa loob ng 30 taon. At sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng panghihinayang sa pagbibigay. Ang naramdaman ko ay galit. Galit sa aking sarili. Dahil sa bawat pagbigay ko, sa bawat pagsabi ko ng oo, kahit gusto kong sabihing hindi, tinuruan ko siyang maniwala na lahat ng iyon ay libre. Na ang pagsasakripisyo ko ay walang halaga. Tapos na. Binuksan ko ang aking lumang laptop. Ito na ang simula ng aking tahimik na revolusyon. Una, nagbukas ako ng bagong savings account sa ibang bangko. Isang bangko na hindi niya alam. Isang account na para lang sa akin. Inayos ko agad na doon na direktang pupunta ang aking sahod. Lahat ng sahod ko. Pangalawa, isa-isa kong tinanggal ang lahat ng koneksyon namin sa pananalapi. Ang insurance ng kotse nila na ako pa rin pala ang nagbabayad sa loob ng 6 na buwan dahil gipit daw sila. Kinansela ko. Ang Netflix at Spotify account na ako ang nagbabayad pero sila ang gumagamit. Kinansela ko. Ang family plan sa telepono kung saan nakakabit pa rin siya kahit 3 taon na siyang kasal. Tinanggal ko siya. Pangatlo, pinalitan ko ang lahat ng aking password. Email, bank accounts, social media. Lahat. Ginawa kong komplikado, mga salitang hindi niya kailanman mahuhulaan. Hindi ko ito ginagawa para saktan siya. Ginagawa ko ito para iligtas ang aking sarili. Pagkatapos ng ilang oras, nang matapos ko ang lahat, sumandal ako sa aking upuan. Ang kape ko ay malamig na. Ang likod ko ay nananakit. Ngunit ang pakiramdam ko ay magaan. Parang may isang mabigat na kadenang nakatali sa akin sa loob ng 30 taon at sa wakas naputol na. Ako ay malaya na. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng Pasko. Naging tahimik ang mundo ko. Ang katahimikan na dati nakakabingi, ngayon ay parang musika sa aking pandinig. Nasasanay na akong hindi tumutunog ang aking telepono para sa isang emergency. Nasasanay na akong umuwi sa isang bahay na payapa kung saan ang tanging kailangan kong isipin ay ang aking sarili. Nagpatuloy ako sa aking trabaho, ngumingiti sa aking mga kasamahan, ngunit sa loob-loob ko, ako ay isang bagong tao na. Isang taong may dalang isang lihim na revolusyon. Isang hapon, mga 3 linggo na ang nakalipas mula noong Pasko, habang nagtutupi ako ng mga damit na bagong laba, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan niya sa screen. Angela. Huminga ako ng malalim. Alam ko na ito na iyon, ang unang pagsubok. Pinakalma ko ang aking sarili bago ko sinagot. Hello anak, sabi ko, sinisikap na panatilihing normal ang aking boses. Ma, sabi niya sa kabilang linya, may bahid ng inis sa kanyang tono. May problema sa insurance ng kotse. Nagpadala sila ng notice kay Marco. Sabi, hindi raw nag-go through ang payment. Hinawakan ko ng mahigpit ang tuwalyang tinutupi ko. Eto na, pinanatili kong kalmado ang aking boses. Ganun ba? Kakaiba naman. Siguro dapat tawagan ninyo sila para i-update ang payment information ninyo. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Ma, di ba ikaw naman palagi ang nag-aasikaso niyan? At doon, ginamit ko ang mga salitang paulit-ulit kong inensayo sa aking isipan. Dati, oo, sabi ko. Dati. Isang salita pero napakalinaw ng ibig sabihin. Hindi ko na binabayaran ng insurance ng kotse ninyo, Angela. Natahimik siya sa kabilang linya. Naramdaman ko ang kanyang pagkalito. Anong ibig mong sabihin, ma? Ang ibig kong sabihin, anak, ay 30 anyos ka na. May asawa ka na. Panahon na para kayo na ang humawak ng sarili ninyong mga bayarin. Narinig ko ang pagbabago sa kanyang boses.
Mula sa pagkalito, napalitan ito ng isang bagay na mas matalas. Ma, nag-usap na tayo tungkol dito. Sabi ko sa'yo medyo gipit kami ngayon at sabi mo okay lang na tumulong ka. Marami akong sinabi noon, Angela, sagot ko. Pero iba na ang sinasabi ko ngayon. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, ang tanong na pareho naming alam na darating. Dahil ba to sa Pasko? Hindi ako nagatubili. Hindi ako nagsinungaling. Oo, sabi ko ng simple, dahil doon. Ma naman, sinabi ko na sa'yo na hindi ko sinasadya yon. Nabigla lang ako sa pagsabi noon. Sinubukan niyang magdahilan. Ang boses niya ay nagsimula ng tumaas. Ngunit hindi na ako ang dating ina na madaling maniwala. Ang dating ina na handang lunukin ang anumang dahilan para lang mapanatili ang kapayapaan. Angela, sabi ko, at sa pagkakataong ito, may diin na sa aking boses. Sinabi mo kung ano talaga ang nasa isip mo. At narinig kita, malinaw na malinaw. Wala siyang naisagot doon. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang boses ay naging mas mahina, parang isang bata. Galit ka ba sa akin, Ma? At sa tanong na iyon, isang katotohanan ang lumabas sa aking bibig na kahit ako ay nagulat. Hindi anak, sabi ko, at ito ay totoo. Hindi ako galit. Pagod lang ako. Pagod saan? Tanong niya. Pagod na akong laging nasa huli. Pagod na akong maging pangalawa sa sarili kong buhay. Narinig ko ang kanyang mabilis na paghinga, naghahanda na siyang mga tuwiran o magpaliwanag o baka magmakaawa para makuha ang gusto niya. Ngunit hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Kailangan ko nang ibaba ito, Angela. Marami pa akong gagawin. At ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nang mailapag ko ang telepono, ang aking mga kamay ay nanginginig. Pero hindi ito panginginig sa galit o sa takot. Ito ay panginginig sa kaluwagan. Sa wakas, pagkatapos ng 30 taon, nasabi ko ang salitang hindi. At napanindigan ko ito. Sa gabing iyon, hindi na naman ako nakatulog, ngunit hindi dahil sa sakit. Nakatulog ako ng mahimbing dahil sa pag-asa. Dahil sa bawat hindi na sinasabi ko sa kanila, isang malaking oo ang sinasabi ko para sa aking sarili. Ito ang unang hangganan at matagumpay kong naitayo ito. Alam kong marami pang susunod, ngunit ngayon, alam ko na kaya ko. Kaya ko nang ipaglaban ang espasyong matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Ang espasyong para lang sa akin. Pagkatapos ng tawag na iyon, mas lalong naging malinaw sa akin ang lahat. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking oras, ng aking enerhiya, at ng aking karapatang mamuhay para sa sarili ko. Ang maliit na halaga ng pera na natitipid ko ngayon sa aking bagong bank account ay hindi lang basta numero. Ito ay simbolo. Simbolo ng mga posibilidad. Simbolo ng mga pangarap na maaari ko nang abutin. Isang gabi, habang nag-iisa akong kumakain ng hapunan, isang tanong ang pumasok sa aking isip. Ano ba talaga ang gusto ko? Hindi kung ano ang kailangan ni Angela. Hindi kung ano ang makakabuti kay Marco, kundi ako. Ano ang gusto ko para sa aking sarili? Ang sagot ay dumating na parang isang kidlat. Gusto kong maglakbay. Gusto kong makarating sa isang lugar na maganda. Isang lugar na payapa, kung saan walang nakakakilala sa akin. Isang lugar kung saan ang tanging responsibilidad ko ay ang huminga at maging masaya. Binuksan ko muli ang aking laptop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para mag-ayos ng problema ng iba. Para ito sa akin. Gumaan ang aking pakiramdam habang nagtatype ako ng mga salita sa Google. Magandang beach, solo travel, bakasyon para sa mga senior. Ngunit parang may kulang, parang hindi sapat. Gusto ko ng isang bagay na radikal. Isang bagay na magpapatunay sa aking sarili na karapat-dapat ako sa pinakamagandang bagay sa mundo. At doon, isinulat ko ang mga salitang hindi ko inaakalang isusulat ko. Maldives Luxury Vacation. Lumabas ang mga litrato. Mga larawan ng tubig na sobrang linaw at asul, parang salamin. Mga maliliit na bahay na nakatayo sa ibabaw ng dagat. Mga puting buhangin na parang pulbos. Para itong isang panaginip. Isang panaginip na para lang sa mayayaman. Isang panaginip na hindi para sa isang tulad ko
na buong buhay ay nagbilang ng bawat sentimo. Ngunit isang boses sa aking isipan ang nagsalita. Bakit hindi? Tanong nito. Hindi mo ba ito zasluzheno? Naalala ko ang halos 4 milyong piso. Naalala ko ang mga gabing walang tulog, ang mga kamay na nasugatan, ang mga pangarap na ibinaon ko sa limot. Ang halaga ng bakasyong ito ay maliit na bahagi lang kumpara sa halaga ng buhay na ibinigay ko. Nakakita ako ng isang resort, may available na villa sa darating na Marso. 2 linggo, all-inclusive. Nang makita ko ang presyo, huminto ang aking paghinga. Napakalaki. Ang boses ng pag-aalinlangan ay bumalik. Masyadong mahal, sabi nito. Sayang ang pera. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas ang boses ng kalayaan. Ito ay hindi gastos, sagot nito. Ito ay isang investment. Isang investment para sa iyong kaluluwa. Huminga ako ng malalim at nang walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang Book Now. Nang lumabas ang mga salitang Booking Confirmed sa screen, para akong nabunutan ng tinik. Dumating ang confirmation email sa aking inbox. Binasa ko ito ng 3 beses para siguraduhing totoo. March 15 to March 29, isang villa sa ibabaw ng tubig. Sa Maldives, para sa akin lang. Isinara ko ang aking laptop at napasandal ako sa aking upuan. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang tunay na ngiti mula sa puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam ako ng purong kagalakan. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol ko sa paghahanda. Hindi lang sa pag-iimpake ng damit, kundi sa paghahanda ng aking isip at puso. Nag-file ako ng leave sa trabaho. Bumili ako ng 2 bagong swimsuit at isang malaking sombrero. Ang bawat kilos ay may kasamang pananabik. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Nagpabook ako ng Grab papuntang Naya. Pwede ko sanang hilingin kay Angela na ihatid ako tulad ng ginawa ko para sa kanya ng hindi mabilang na beses. Ngunit ayokong magpaliwanag. Ayokong bigyan siya ng pagkakataong iparamdam sa akin na nagkasala ako sa pag-alis. Habang nasa biyahe, dinaanan namin ang mga lugar na naging bahagi ng aking nakaraan. Ang call center sa Ortigas, ang gusali sa Makati na nililinis ko. Ang bawat lugar ay isang paalala ng buhay na iniiwan ko. At wala akong naramdaman kundi pasasalamat na sa wakas, makakalayo ako, kahit pansamantala lang. Ang biyahe sa eroplano ay mahaba. Ngunit hindi ko ito ininda. Nagbasa ako ng libro. Nanood ako ng pelikula. Para akong isang ibon na nakawala sa hawla. At nang sa wakas ay bumaba ako ng eroplano sa Maldives, sinalubong ako ng mainit at mahalumigmig na hangin. Ibang-iba sa hangin ng Maynila. Sumakay ako sa isang maliit na bangka na maghahatid sa akin sa resort. Habang papalapit kami, ang kulay ng tubig ay nag-iiba mula sa madilim na asul hanggang sa napakaliwanag na turquoise. Pagdating ko sa resort, isang babae ang sumalubong sa akin na may dalang malamig na tuwalya at isang baso ng welcome drink. "Welcome, ma'am," sabi niya. "Handa na po ang inyong villa." Ang aking villa, ang sarap pakinggan. Sinundan ko siya sa isang tulay na gawa sa kahoy na nakatayo sa ibabaw ng karagatan. Sa magkabilang gilid, ang tubig ay sobrang linaw. Kitang-kita ko ang mga isda na lumalangoy sa ilalim. Huminto kami sa isang pinto, binuksan niya ito at tumabi. Pumasok ako at sa sandaling iyon, nakalimutan ko kung paano huminga. Ang villa ay perpekto. Isang malaking kama na may puting kumot, isang banyo na may bintanang tanaw ang karagatan, at sa dulo, mga salaming pinto na bumubukas patungo sa isang pribadong deck. Naglakad ako papunta sa deck at binuksan ang mga pinto. Ang deck ay nakalatag sa ibabaw mismo ng karagatan. May 2 upuan, isang maliit na mesa, at mga hagdan na diretso pababa sa tubig. Tumayo lang ako roon. Ang mainit na hangin ay yumayakap sa akin. Ang tunog ng alon ay musika sa aking pandinig. At doon, sa paraisong iyon, naramdaman ko ang isang bagay sa loob ng aking dibdib na bumubukas. Hindi nababasag, kundi bumubukas. Para akong naging isang bulaklak na pagkatapos ng 30 taon ng pagiging usbong, ay sa wakas, namukadkad na. Napansin kong may mga luhang tumutulo sa aking mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalayaan. Ang kalayaang binili ko para sa aking sarili.
Ika-10 araw na noon ng aking bakasyon. Isang umaga na halos perpekto ang lahat. Nakaupo ako sa isang silyang yantok sa maliit na balkonahe ng aking tinutuluyang bahay bakasyunan. Tanaw ang payapang dagat na kulay esmeralda. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at ng mga bulaklak ng kalachuchi mula sa hardin. Sa aking tabi ay isang tasa ng mainit na kape at ang tanging tunog na aking naririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon sa malapit na puno. 10 araw. 10 araw ng katahimikan na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Sa loob ng 10 araw na yon, natutunan kong muli kung paano huminga ng malalim, kung paano pakinggan ang sarili kong mga iniisip, at kung paano unahin ang kapayapaan ng aking puso. Ito na yata ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman kong tunay na malaya, malayo sa mga responsibilidad at mga problemang hindi naman sa akin. Ang pakiramdam na iyon ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ngunit tulad ng isang biglaang pagkulog sa isang maaliwalas na langit, ang katahimikang iyon ay biglang winasak ng isang pamilyar. Ngunit ngayon ay nakakabahalang tunog, ang pagring ng aking telepono. Sa unang dinig, binaliwala ko ito. Sino naman kaya ang tatawag? Alam ng lahat na ako'y nagbabakasyon, ngunit hindi ito tumigil. Sunod-sunod, walang patid. Isang pakiramdam ng kaba ang unti-unting gumapang sa aking dibdib. Alam ko ang ibig sabihin ng ganitong uri ng pagtawag. Hindi ito simpleng pangungumusta, ito ay isang tawag ng kagipitan. Dahan-dahan kong inabot ang telepono at nakita ko ang pangalan ng aking anak na si Angela sa screen. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Anak, napatawag ka? Ang narinig ko sa kabilang linya ay hindi ang masayang boses ng aking anak. Ito ay isang tinig na basag, nanginginig, at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Inay, inay, paulit-ulit niyang sabi na parang hirap siyang huminga. Si Papa, ang Papa ni Marco, inay, inatake po sa puso. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa aking puso. Napatayo ako, at ang tasang hawak ko ay muntik ng mabitawan. Ano? Anong nangyari? Nasaan kayo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili kong boses para hindi na makadagdag sa kanyang pag-aalala. Nasa ospital po kami. Sabi ng doktor na stroke daw po siya, malala daw po inay. Kailangan daw operahan kaagad, kung hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Napalitan na ito ng hagulgol. Isang hagulgol na puno ng desperasyon. Ramdam ko ang kanyang pagkabigla, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Bilang isang ina, ang unang instinct ko ay ang yakapin siya, ang sabihing maayos ang lahat, na ako ang bahala. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kumusta na siya ngayon? Anong sabi ng mga doktor? Tanong ko, pilit na ginagawang praktikal ang usapan. Hindi pa po namin alam. Pero inay, ang operasyon, ang bayarin. At doon na niya sinabi ang mga salitang nagpabagsak sa aking mundo. Kailangan po namin ng pera, inay. Malaki po. Sabi po ng ospital, kailangan daw po namin ng mahigit 1,000,000 piso para sa operasyon at sa mga gamot. 1,000,000 piso. Ang halagang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. 1,000,000. Paulit-ulit. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng ipon ko, ang lahat ng pinaghirapan ko para sa aking pagre-retiro, ang perang inilaan ko para sa aking sarili, ay biglang nagkaroon ng ibang pangalan. Pangalan ng isang problemang hindi akin. Inay, tulungan niyo po kami, pagmamakaawa ni Angela. Wala na po kaming ibang malalapitan. Ikaw na lang po ang pag-asa namin, inay. Pakiusap, umuwi na po kayo. Kailangan po namin kayo dito. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang boses ni Marco sa likuran, galit at puno ng hinanakit. Angela, ibigay mo sa akin ang telepono. Maya-maya, boses na niya ang narinig ko. Inay, ang tatay ko po ang nag-aagaw buhay dito. Wala na po ba kayong pakialam? Nagpapakasaya kayo diyan habang kami dito ay nagkakagulo. Obligasyon niyo pong tulungan kami. Ang mga salita niya ay parang mga punyal. Obligasyon. Ang salitang iyon. Muli, heto na naman kami. Bumabagsak sa akin ang lahat. Ako ang ina. Ako ang laging takbuhan.
Ako ang solusyon sa lahat ng kanilang problema. Ang 10 araw ng kapayapaan ay parang isang panaginip na biglang naglaho. Ngayon, kaharap ko na naman ang realidad. Isang krisis na sinadya yata ng tadhana upang subukin ang bago kong paninindigan. Ang lahat ng pangako ko sa sarili, ang lahat ng natutunan ko tungkol sa pagtatakda ng hangganan ay nakasalalay sa magiging sagot ko sa tawag na ito. Ang mundo ni Angela ay gumuho at sa pagguho nito, gusto nilang isama ang sa akin. Nakatayo pa rin ako sa balkonahe, ngunit hindi ko na nakikita ang ganda ng dagat. Ang telepono ay tila nakadikit sa aking tainga at ang bawat salita mula sa kabilang linya ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking sistema. Ang boses ni Marco na puno ng panunumbat ay pinalitan muli ng umiiyak na si Angela. Inay, pakiusap, wag niyo naman po kaming tiisin. Utang na loob, Inay, para na rin po sa mga apo ninyo. Ginamit na niya ang lahat. Pagmamakaawa, panunumbat, emosyonal na manipulasyon. Ang bawat salita ay isang subok na paraan na alam niyang epektibo sa akin noon. Sa bawat paghikbi niya, nararamdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking puso, ang pamilyar na pagnanais na akuin ang lahat ng kanilang pasanin para lamang matigil ang kanilang paghihirap. Madali lang sanang sabihin, "Sige anak, uuwi na ako nang bahala." Madali lang sanang bumalik sa dati. Pero habang naririnig ko ang kanyang mga salita, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang alaala na sariwang-sariwa pa. Ang alaala ng nakaraang Pasko. Nakaupo kami sa hapagkainan at sinabi ko sa kanila ang plano kong magbakasyon, ang plano kong gamitin ang aking ipon para sa aking sarili. Naalala ko ang ngiti sa labi ni Angela. Naalala ko ang kanyang mga salita na sinabi niya nang may buong katapatan. Inay, tama po iyan. It's about time. Panahon na po para unahin ninyo ang sarili ninyo. Kami na po ni Marco ang bahala sa pamilya namin. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang binitawan niya nang ang lahat ay maayos at payapa. Iyon ang naging kalasag ko. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang aking dibdib na kumakabog ng malakas at mula sa isang lugar sa aking kalooban na hindi ko alam na mayroon pala ako. Isang lugar na puno ng tapang at pagmamahal sa sarili, binitawan ko ang salitang matagal ko nang dapat sinabi. Hindi. Hindi. Isang salita lang. Ngunit ang bigat nito ay parang isang bundok. Sa kabilang linya, natigil ang pag-iyak ni Angela. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano po, Inay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng pagkalito. Ang sabi ko, Angela, ay hindi. Inulit ko, mas malinaw, mas kalmado, at mas buo ang loob. Anak, naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong Pasko? Sinabi mo na panahon na para unahin ko ang aking sarili. Sinabi mo na kayo na ni Marco ang bahala sa pamilya ninyo. Ito na yon, anak. Ito na ang panahon para patunayan ninyo iyon. Ang katahimikan ay napalitan ng galit. Inay, hindi ito ang tamang panahon para diyan. Buhay po ng biyanan ko ang nakataya dito. Paano ninyo nagagawang maging makasarili ng ganito? Hindi ako nagiging makasarili, Angela. Mahinahon kong sagot. Tinatrato ko kayo bilang mga responsableng tao, tulad ng gusto ninyong mangyari. May trabaho kayo pareho. Mayroon kayong mga ari-arian. Mayroon kayong sariling pamilya. Hindi habang buhay ay ako ang sasalo sa inyo. Kailangan ninyong matutunang harapin ang mga problema ninyo bilang mag-asawa, bilang isang pamilya. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging pamilya. Muling inagaw ni Marco ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na lang galit, kundi puno na rin ng paghamak. Talaga, Inay? Ganyan na ba talaga katigas ang puso ninyo? Kapag kayo ang nagkasakit, sino ang aasahan ninyo? Kapag kayo ang nangailangan, kanino kayo tatakbo? Huwag ninyong kalimutan, may utang na loob din kayo sa amin. Ang salitang utang na loob, ginamit niya ito bilang isang sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Marco, sabi ko, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang awtoridad sa aking boses na matagal nang nawala.
Ang pagpapalaki at pagtulong ko sa inyo ay hindi isang utang na dapat bayaran. Iyon ay pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagsira sa inyong kakayahang tumayo sa sarili ninyong mga paa. Matatanda na kayo. Ito ay problema ng inyong pamilya. Harapin ninyo ito bilang pamilya. Magtulungan kayo. Iyan ang dapat ninyong gawin. Wala na silang masabi. Tanging marahas na paghinga na lang ang naririnig ko. Alam kong nasaktan ko sila. Alam kong ang desisyon kong ito ay mag-iiwan ng lamat sa aming relasyon. Ngunit alam ko rin sa kaibuturan ng aking puso na ito ang tamang gawin. Ito ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang aral na kailangan nilang matutunan. Bago pa sila makapagsalita muli, ako na ang nagtapos ng usapan. Kailangan nyo nang ibaba ang telepono at mag-isip ng solusyon. Hindi ako ang solusyon. Magdasal kayo. Magdasal din ako para sa inyo. At pagkatapos, pinatay ko ang tawag. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, ang unang naramdaman ko ay hindi kapayapaan. Ang naramdaman ko ay isang malakas na alon ng pagkakasala. Umupo ako sa silyang yantok, nanginginig ang buong katawan. Nagawa ko ba ang tama? Paano kung may mangyaring masama sa ama ni Marco? Kasalanan ko ba iyon? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay parang isang akusasyon. Ang bawat huni ng ibon ay parang isang panunumbat. Ang aking paraiso ay biglang naging isang kulungan ng aking sariling mga agam-agam. Tinitigan ko ang aking telepono. Ang dali lang sanang pindutin ang numero nila at bawiin ang lahat. Ang dali lang sanang sabihin, nagkamali ako, padadalhan ko kayo ng pera. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito sa aking isip, isang imahe ang pumasok, ang imahe ng aking sarili, matanda na, mag-isa, at walang natira dahil ibinigay ko ang lahat. Ang imaheng iyon ang nagpatigas muli sa aking determinasyon. Gumawa ako ng isang desisyon na para sa akin ay radikal. Sa isang iglap, pinindot ko ang power button ng aking telepono at pinatay ito. Isang maliit na bagay, ngunit para sa akin, ito ay isang malaking simbolo ng aking paglaya. Sa pagpapatay ng teleponong iyon, pinutol ko ang koneksyon hindi lang sa kanila, kundi sa aking dating sarili. Ang sarili kong laging nag-aalala, laging handang sumalo, at laging nakakalimot sa sarili. Ang sumunod na mga araw ay ang pinakamahaba at pinakamahirap na mga araw ng aking bakasyon. Ang katahimikan na dati kong ninanais ay naging isang kaaway. Bawat sandali ay puno ng hindi katiyakan. Ano na kaya ang nangyayari sa kanila? Nahanapan na kaya nila ng paraan? Galit pa rin kaya sila sa akin? Pinilit kong ipagpatuloy ang aking mga gawain. Naglakad-lakad ako sa dalampasigan, pinanood ang paglubog ng araw, kumain sa mga maliliit na karinderya. Ngunit sa bawat gawain, may bahagi ng aking isip na nasa Maynila, nasa ospital, kasama nila. Gabi-gabi, bago matulog, taimtim akong nagdarasal. Hindi lang para sa kaligtasan ng ama ni Marco, kundi para na rin sa aking mga anak. Ipinagdasal ko na sana ay mahanap nila ang lakas at karunungan na kailangan nila. Na sana ay matuklasan nila ang kakayahan sa loob ng kanilang mga sarili na hindi nila alam na mayroon sila. Lumipas ang 3 araw, 3 araw ng katahimikan, 3 araw ng pagtitiis. Sa ika-4 na araw, hindi ko na natiis. Naramdaman ko sa aking puso na oras na. Oras na para harapin ang naging bunga ng aking desisyon, anuman iyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan kong muli ang aking telepono. Naghanda ako para sa pinakamasama, sandamakmak na galit na text messages, mga missed calls, o mas malala pa, isang masamang balita. Ngunit sa pagbukas ng screen, iisang mensahe lang ang naghihintay para sa akin. Isang maikling text message mula kay Angela. Ang puso ko ay halos tumalon palabas ng aking dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ito. Ang mga salita ay simple, walang paligoy-ligoy, at walang bahid ng emosyon. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang nabasa ko sa buong buhay ko. Ang nakasulat ay, Inay, stable na po si Papa. Naoperahan na po siya kahapon. Naayos na po namin ang sa ospital. Sorry po sa lahat. Binasa ko ito, at binasa ko ulit, at muli. Bawat salita ay parang musika sa aking pandinig. Stable na po si Papa,
salamat sa Diyos, naayos na po namin ang sa ospital. Ang mga salitang iyon, sila. Sila ang umayos, hindi ako. Sila mismo ang nakahanap ng paraan. Napaupo ako sa gilid ng aking kama at napahagulgol. Ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan o pagkakasala. Ito ay iyak ng labis na kagalakan at ginhawa. Nagawa nila, kinaya nila. Sa pagtanggi ko, hindi ko sila pinabayaan. Sa halip, binigyan ko sila ng pagkakataong patunayan sa kanilang mga sarili na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang aking hindi ay hindi isang pader na humarang sa kanila. Ito pala ay isang pinto na nagbukas tungo sa kanilang sariling kakayahan at paglago. Ang bigat na matagal kong pinasan sa aking dibdib ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang pakiramdam ng kapayapaan na mas malalim at mas makabuluhan kaysa sa kapayapaan na naramdaman ko sa unang araw ng aking bakasyon. Dahil ang kapayapaang ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para rin sa kanila. Ang paglalakbay ko pabalik sa Maynila ay ibang-iba sa aking pag-alis. Kung noon ay dala ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat, ngayon ay bumalik akong magaan ang pakiramdam. Hindi dahil sa natapos na ang problema, kundi dahil sa isang bagong pag-unawa ang nabuo sa aking puso. Hindi ako bumalik bilang isang ina na nagtatampo o isang bayaning nagligtas ng sitwasyon. Bumalik ako bilang isang tao, isang babae na may sariling buhay, may sariling hangganan, at may bagong pananaw sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagtulong. Hindi ko sila tinawagan pagkarating ko, naghintay ako. Alam kong kung kailangan, sila ang lalapit. At hindi nga ako nagkamali. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Angela. Ang boses niya ay kalmado, walang bahid ng galit o panunumbat. Inay, pwede po ba tayong mag-usap? Pupunta po ako diyan sa bahay. Sige anak, hihintayin kita, sagot ko. Nang dumating siya, may dala siyang isang maliit na basket ng prutas. Isang simpleng handog, ngunit alam ko ang ibig sabihin nito. Isang alay ng kapayapaan. Umupo kami sa sala sa parehong lugar kung saan kami madalas mag-usap noon tungkol sa kanilang mga problema. Ngunit ngayon, ang hangin ay naiiba. May isang distansya sa pagitan namin, isang distansyang hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang katahimikan na kailangang basagin ng may pag-iingat. Siya ang unang nagsalita. Kumusta na ang biyenan mo? Tanong ko. Sinisimula ng usapan sa pinakamahalagang bagay. Okay na po siya, inay. Nagpapagaling na po. Malaki po ang naitulong ng SSS at PhilHealth, tapos nangutang po si Marco sa kumpanya niya. Nagbenta rin po kami ng ilang alahas. Nagawan po namin ng paraan, sabi niya. May bahid ng pagmamalaki sa kanyang boses. Tumango ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mabuti naman anak, ikinagagalak kong marinig iyan. Muling nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng pagsisisi. Inay. Patawad po. Ang 2 salitang iyon ay binitawan niya ng may buong bigat. Patawad po sa lahat ng nasabi namin ni Marco. Patawad po kung pinaramdam namin sa inyo na obligasyon ninyo kami. Nataranta lang po kami, inay. At nasanay po kasi kami. Ang huling mga salita niya ang pinakatumatak sa akin. Nasanay po kasi kami. Doon ko napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Siya man ang humingi ng tawad, ngunit alam kong mayroon din akong pananagutan. Tumingin ako sa kanya ng may pagmamahal at sinabi, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Angela. O kung mayroon man, dapat pareho tayong humingi ng tawad sa isa't isa. Nagtaka siya sa aking sinabi. Ako rin, anak, ay humihingi ng tawad, pagpapatuloy ko. Patawarin mo ako dahil nasanay ko kayo. Patawarin mo ako dahil sa sobrang pagmamahal ko, sa kagustuhan kong protektahan kayo sa lahat ng hirap. Hindi ko na malayang pinipigilan ko na pala kayong matuto. Itinuro ko sa inyo na lagi akong nandito para sumalo. Kaya hindi ninyo natutunang lumipad ng mag-isa, kasalanan ko rin iyon. Ang pagtanggi kong tumulong noong araw na iyon marahil ang pinakamalaking tulong na naibigay ko sa inyo. Sa mga sandaling iyon, ang distansya sa pagitan namin ay nawala. Nakita niya ako hindi lang bilang kanyang ina, kundi bilang isang tao na nagkakamali rin.
At nakita ko siya hindi lang bilang aking anak, kundi bilang isang babaeng may kakayahan at lakas. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at sa pagkakataong ito, tumayo ako at niyakap ko siya. Isang yakap na matagal naming kapwa kinailangan. Isang yakap na nagsasabing, naiintindihan kita, pinapatawad kita, mag-umpisa tayong muli. Ang aming relasyon ay hindi na babalik sa dati. At iyon ay isang magandang bagay. Dahil ang ugnayan namin ngayon ay hindi na nakabatay sa obligasyon o sa pag-asa. Ito ay nakabatay na sa isang bagong pundasyon, isang pundasyon ng respeto. Respeto para sa kanyang kakayahan bilang isang asawa at ina, at respeto para sa aking sarili bilang isang individual na may sariling buhay at mga pangarap. Ang krisis na halos sumira sa amin ay siya palang naging daan para buuin kaming muli, sa isang paraang mas matibay at mas totoo. Ito na ang aming bagong simula. 6 na buwan na ang lumipas. Mula nang umuwi ako galing sa Maldives, 6 na buwan mula nang piliin ko ang aking sarili. Ang tagsibol ay naging tag-araw. At ngayon, ang hangin ay nagsisimula ng lumamig, hudyat ng papalapit na Pasko. Tuwing Huwebes ng gabi, abala ako sa aking painting class sa community center. Hindi pa rin ako magaling. Ang mga puno na ipinipinta ko, madalas ay mukha pa ring broccoli. Ang mga ulap ko, minsan ay nagiging kulay ube. Pero ayos lang. Dahil sa bawat pagdampi ng brush sa canvas, walang pressure, walang ekspektasyon. Ang tanging naroon ay ang saya ng paglikha ng isang bagay para lang sa aking sarili. Sabi nga ng aming guro, noong una, takot kang magkamali. Ngayon, nagpipinta ka na lang. At tama siya, hindi na ako takot. Ang relasyon namin ni Angela ay dahan-dahang naghilom. Tumatawag na siya linggo-linggo, minsan 2 beses pa. Hindi para humingi ng tulong, hindi dahil may emergency, kundi para lang mangumusta, para magkwento tungkol sa kanyang araw, at para pakinggan ang kwento ng sa akin. Noong isang linggo, tumawag siya para lang sabihin na may nabasa siyang libro, tungkol daw sa isang babaeng nag-travel mag-isa. Naalala kita, ma, sabi niya sa malambing na boses. Yung pagbabago mo, iyon ang pinakamagandang nangyari, dahil naibalik ka sa amin, ang tunay na ikaw. Nabanggit niya na maayos na ang kanyang biyanan at kinakaya na nila ang mga bayarin. Natuto silang magtipid, magplano at harapin ang mga problema ng magkasama. Hindi na nila ako kailangan bilang safety net. At dahil doon, mas naging malaya kaming magmahalan. Noong Agosto, nag-empake akong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, papunta lang ako sa Baguio. Nag-drive ako mag-isa. Uminom ako ng kape sa isang maliit na cafe habang pinagmamasdan ang mga pine trees. Naglakad ako sa Burnham Park, nag-iisa pero hindi malungkot. Isang gabi, habang kumakain ako sa isang restaurant, isang matandang mag-asawa ang lumapit sa akin. Ang tapang ninyo, ma'am, sabi ng babae. Nag-iisa lang kayo. Ngumiti ako. Noon, marahil ay iisipin kong kalungkutan ang nakikita nila. Ngunit ngayon, alam ko na. Ang nakikita nila ay kalayaan. Natutunan ko na ang pinakamahalagang leksyon sa aking 60 taon sa mundo. Hindi ka makakapagbigay mula sa isang basong walang laman, at ang baso ko na matagal ng tuyo at bitak-bitak, sa wakas, ay nagsisimula ng mapuno.